Una sa lahat, mistulang ordinaryong customer lang noong una ang babaeng ito nang masapul sa CCTV sa isang kainan sa Maynila. Pero ang punteriya niya pala, tangayin ang cellphone ng may-ari ng kainan. At hindi lang pala yan ang unang beses na nasapul sa CCTV ang pagnanakaw ng suspect na yan. Nabiktima rin niya ang isang vape shop at isang tindera. Ang iba pang detalye sa serye ng mga nakawan sa Maynila, ihahatid namin mamaya. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-24 na araw ng Enero taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Senado at Kamara nagkakatensyon dahil sa pagpapapirma sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng saligang batas. Pero ang COMELEC gahol na raw sa oras para magdaos ng plebisito. Pamilya ng Pinoy na sospek sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan, eksklusibong nakausap ng News 5. OFW, umaming iniwanan nila ang mga bangkay. Isa namang Pilipinong sundalo sa Israel, patay sa gitna ng giyera sa Gaza. 3 lalaking umu-order online, hold-upper pala ng mga delivery rider sa Quezon City. Sapul sa CCTV, lalaki, tirador ng piyesa ng motorsiklo sa isang bahay sa Maynila. Grupo ng mga magnanakaw sa BGC sa Taguig, iniipit ang mga tumatawid sa kalsada sa katatangayin ng bag. Kadalasang biktima, mga dayuhan. Lalaking umiihi, patay nang biglang tuklawin ng makamandag na kobra sa Paniki, Tarlac. Kobra, pinatay din at sinunog pa ng galit na kaanak. Sabi hindi kain ng iba. Pero hindi rin para sa akin. Now showing ang pelikulang GG o Good Game ni Donnie Pangilinan. Bel Mariano, todo suporta. Ngayon pa lang, I'm so proud of you and I can't wait to watch the movie. I'm so excited dito. Nakumpleto na raw ng mga nagsusulong ng People's Initiative ang kailangang pirma para maamyendahan ang 1987 Constitution. Pero sabi ng COMELEC, gahol na sila sa oras. Kaya posibleng sa 2026 na maidaos ang plebisito. Nasa frontline ng balitang niya, si JC Cosico. Sobra at lagpas pa sa requirement. Ganyang kakumpiyansa si House Ways and Means Committee Chairman at Alubay Congressman Joey Salceda nang sabihin niyang naabot na ang 12% requirement sa pirma para umusad ang pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Salceda, 12.1% na ng mga rehistradong botante sa bansa ang pumirma pabor sa People's Initiative. Bukod dito ay nakuha na rin ang 3% na kinakailangan sa bawat legislative district. Kaya ang susunod na hakbang, filing na mismo sa COMELEC ng formal na petisyon para magka-People's Initiative. We have already reached the mandate of the people. So the Constitution should operate as provided. Talagang inaayos lang, syempre. And of course, I think the request for validation by the COMELEC, I think is the necessary next step. Kahapon, naglabas ng manifesto ang Senado para tuligsain ang sinusulong na People's Initiative. Kasama kasi sa isinusulong ay ang pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara sa mga planong pagbabago sa saligang batas. Pag nangyari kasi yan, may itsapwera ang Senado sa botohan dahil talo ang 24 na boto nila sa higit 300 boto ng mababang kapulungan. Pero giit ni Salceda, dapat hayaan ng taong bayan na magdesisyon. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Unang-una, dadaan pa naman tayo sa validation. Pangalawa, dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit tayo pakinggan ang tao? Sa plebisito, they're free to campaign against the petition that Congress should jointly. Base naman sa aktual na datos ng COMELEC, nasa higit 1,000 bayan at lungsod na ang naghain ng signature forms. Madami po halos ng mga distrito ay sumusobra sa 3%.
Kabilang sa nangangalat nito ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. Sa panayam sa kapihan sa Manila Bay kanina, nalinaw ng grupo na walang nangyayaring bayaran. Pero baka abutin pa raw ng 3 buwan bago nila makumpleto ang kailangan lagda. Magpa-file kami as soon as we reach the number, the threshold, the minimum threshold that the law has required of us. Tingin po namin, kaya po yan. Kung COMELEC naman ang tatanungin, malabo na raw makapagdaos ng plebisito para sa People's Initiative kung paaabutin pa ito sa Nobyembre o Disyembre dahil dalawa ang eleksyon sa 2025, ang midterm election sa Mayo at barangay at SK election sa Oktubre. Kung naipal nila na maagad, sana mas maaga din po na kaya po namin. January to April, crucial po yun sa COMELEC sapagkat dyan po tayo magpiprint ng mga balota. Diyan po tayo mag-cleansing ng mga list of voters. Kaya kung magdaraos ng plebisito at diyan magagawa hanggang Oktubre ngayong taon, sa taong 2026 ito mapagbibigyan ng COMELEC. Pero bukod sa oras, kapos din sila sa budget. Nasa 13 billion pesos kasi ang kailangan para sa plebisito ng People's Initiative. Ang problema, walang budget ang COMELEC para sa plebisito ngayong 2024. Malamang-lamang po hihingi kami ng budget, either supplemental budget, kung sakasakala, humihingi po kami doon sa contingency fund ng ating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Isinusuka ng Senado ang People's Initiative na sinusulong naman ng ilang mambabatas sa Kamara. Kung magpapatuloy ang tensyon ng dalawang kapulungan, baka raw mauwi ito sa isang constitutional crisis. At ang kawawa rito ay ang taong bayan. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Malinaw raw na gustong lusawin ng People's Initiative ang boses ng Senado kaugnay sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Yan ang tingin ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa People's Initiative, isinusulong ang magkasamang pagboto ng Kamara at Senado. Kung ipipilit yan, lalamunin ng mahigit 300 kongresista ang boto ng 24 na senador. Kapag nawala ng boses ang Senado, mawawalan din ng check and balance. Importante yan para hindi hawak ng iisang kapulungan lang ang kapangyarihang magdesisyon. Lalo't balot pa naman ang kontrobersya ang People's Initiative na kesyo binabayaran daw ang boto o hindi kaya iniipit ang ayuda kapalit ng pirma. Dismayado kami sa People's Initiative dahil makikita natin doon by voting jointly, tinanggal mo yung check and balance system ng ating konstitusyon. Hindi na nga ito People's Initiative, peso initiative na ito. Dapat ang taong bayan ang nagbibigay ng proposal para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi yung pera ang nagbibigay ng proposal para bumuti ang buhay ng ibang tao. Huwag niyo kaming saksakin sa likod na gagawin ninyong amendment yung voting jointly. Di ba? Wrong move kayo eh. Nung una yung pasok, yung amendment ninyo is kakapunin nyo kagad na Senado. That's a very agitating move. Kapag nadumina ng Kamara ang Kongreso at naitsapwera ang boto ng Senado, kahit pa sabing economic provision lang ng konstitusyon ang babaguhin, kung biglang magbago ang ihip ng hangin at galawin na rin ang political provisions gaya ng pag-extend ng termino at pagpapaliban ng eleksyon, mawawala ng kontrol dyan ang mga senador. Kaya pakiusap ni Senator Ronald De La Rosa kay House Speaker Martin Romualdez, tanggalin lang nyo yung voting jointly. Okay na kami. Mag-usap tayo kung anong gusto ninyong mga amendments. Usapan natin. Huwag lang nyo kaming i-castrate. Sina Senator J.V. Ejercito at Senator Gatchalian naman nangangambang mauwi sa political o constitutional crisis ang tensyon ng Senado at Kamara. Hindi raw yan makabubuti sa taong bayan. Pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, magkakaroon tayo ng political crisis. Walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve. Maraming serbisyo ang masasakripisyo. Tingin pa ni Gatchalian, dapat patuloy na mag-usap ang mga lider ng Senado at Kamara. Higit sa lahat, dapat mamagitan daw si Pangulong Bongbong Marcos sa issue. Kabilang sa mga aksyong gagawin ng Senado ay pagpapaimbestiga sa di umano'y suhulan sa pagpapirma sa People's Initiative at kasama raw sa mga ipapatawag ang mga grupong nangunguna sa pagpapirma. Kailangan daw kasi silang tanungin kung sino ang nagpopondo sa kanilang kampanya para sa People's Initiative. Maging si Senator De La Rosa, hinamon ang mga may pakana ng pirmahan. Magpakalalaki tayo. Kung kayong nasa likuran yan, sabihin nyo, totoo.
do not fool the Filipino people. To everyone, kung sino mang nasa likuran nung Chacha, aminin nyo kung sino kayo. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na si Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagpapapirma base raw sa mga impormasyong nakuha niya. Pero itinanggi naman ito ng House Speaker. Ayon naman kay Senator Coco Pimentel, kung ayaw itigil ang People's Initiative, pwede namang maghain ng reklamo laban sa COMELEC para questionin kung bakit sila tumatanggap ng mga lagda. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hindi na raw papatulan ni Speaker Martin Romualdez sa mga birada sa kanya ng ilang mga senador. Git niya, prioridad ang pagbabago sa economic provision ng saligang batas. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong sinasabi rito ni Speaker? Jiggy, nagtapos nga sa usapang charter change yung pagharap ni House Speaker Martin Romualdez sa mga jeepney and jeepney operators and mga jeepney drivers na tutol dito sa PUV Modernization Program. Unity yung mensahe ni Speaker Romualdez sa mga senador na bumabatikos o bombanat sa kanya tungkol sa People's Initiative. Ayon kay Romualdez, nirerespeto niya ang manifesto ng mga senador kahit hindi siya sang-ayon. Ang tinutukoy na manifesto ay tungkol sa pagkontra ng Senado sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Hindi na raw yan papatulan ni Romualdez at handa raw siyang makipagtulungan sa Senado sa pagsulong ng resolusyon para talakayin ang pag-amyenda ng 1987 Constitution. This is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity. Because that has always been the message of the President para sa taong bayan lahat ang ginagawa natin dito. Asahan mo to, araw-araw, wala kaming inisip dito sa Kongreso kung paano natin may bibigay na mas magandang buhay sa lahat ng Pilipino. Kung anong serbisyo may bibigay natin, anong programa, proyekto ay makakabuti po sa iyo. Dagdag pa ni House Speaker Romualdez, prioridad ng Kongreso ang pagluluwag sa economic provisions ng saligang batas. Giit niya, hindi para sa mga senador, kongresista o sa presidente ang tsatsya, kundi para sa taong bayan, bagamat hindi sinasantabi ang diskusyon sa mga politikal na probisyon. Sa lahat talaga ng mga issues, yung ekonomiya ay talagang nakapa-importante. Pero itong mga political provisions, pwede pang-usapan, pero siguro unahin muna natin yung economic. Jiggy, sa kabila nga ng pagbabago sa Senado ay umaasa pa rin si Speaker Romualdez na magtutulungan ang Senado at Kamara para sa pagsulong ng pagbabago sa konstitusyon. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Umamin ang Pinoy na sangkot sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan na iniwanan nila ang mga bangkay. Nakita rin ang kanyang DNA sample sa mismong crime scene. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Siyempre, mag-isa akong babalik sa Japan wala akong kasamang Pinoy. So, ayan, samahan niyo ako sa mga gagawin ko dito. Ayan. Setyembre noong nakaraang taon, pumunta sa Japan si Brian De La Cruz. Pagtatrabaho sa isang solar farm ang kanyang pakay roon. Pero nitong Lunes, inaresto siya ng Japanese police dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Siya ang kasama ng isa pang Pinay na si Hazel Morales na nakitang nasa crime scene bago at matapos ang krimen. Sa impormasyon mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio, inamin ni Brian na iniwan nga nila ni Morales ang labi ng mag-asawang Takahashi. Wala pa namang pag-amin na sila ang pumatay sa mag-asawa. Nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy na nakuha ng nagtatapon ng dugo ang damit malapit sa crime scene. Sa bahay na ito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, lumaki si Brian. Eksklusibo ring humarap sa News 5 si Lola Feli. Siya ang nagpalaki kay Brian. Hindi ako nakatulog ng taman. Isipin mo, nasa malayong lugar. Walang kamag-anak. Sino magbibigay ng damit? Pagkain. Sino mag-aalala ron? Andito kami lahat. Hindi raw nila lubos maisip kung paanong masasangkot sa krimen si Brian. Hindi marunong makipag-away yan, hindi marunong makipag-kuano yan, inuman din, inuman doon, hindi. Andito lang siya talaga. Sumpaman, sinusumpa ko talaga. Hindi rin daw nababanggit ni Brian sa kanyang pamilya ang tungkol kay Hazel Morales. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nagsagawa ng DNA testing sa mga dugo na nakita sa crime scene.
May mga dugo sa sahig na tumugma raw sa DNA sample ni Brian. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, nais ipaabot ni Hazel sa kanyang pamilya na maayos ang kanyang sitwasyon. She has her lawyer already. It's a court-appointed lawyer, and under Japanese law, the Japanese criminal procedure, they usually provide, top-notch lawyers, court-appointed lawyers. Nevertheless, she knows that the embassy is ready to provide another private lawyer, expenses paid by the government if she so desires. Bukas nakatakdang bisitahin ng ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo si Brian. Nag-abiso raw ang Japanese government na bawal munang tanungin ng mga Filipino official si Brian tungkol sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay sa bakbakan sa Gaza ang isang Pinoy na sundalo ng Israel Defense Forces. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang pagkamatay ng Pinoy sa giyera sa Gaza nitong Lunes. Kinilala ang Pinoy na si Sergeant First Class Cydric Garin. Ayon sa Embahada, kabilang si Garin sa 24 na IDF na nasawi matapos pasabugin ng Hamas ang compound kung nasaan ang mga sundalo. Personal na nakiramay naman si dating Israeli Prime Minister Naftali Bennett sa pamilya ng Pilipinong sundalo na dati palang home security guard ni Bennett nung nasa pwesto pa siya. Inaasikaso na ng Israeli government ang pagpapalipad sa ama ni Garin mula sa General Santos City. Ang ina naman ni Garin ay Tubong Isabela. Isang babaeng tinuturong sangkot sa sere ng nakawan sa mga negosyo sa Maynila. Ang pagnanakaw ng sospek nakunan pa ng CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang, exclusive. Dumating ang babaeng yan sa loob ng isang kainan sa Tondo, Maynila nitong January 18. Sa una, palingon-lingon lang ang babae na tila naghahanap ng makakain mula sa menu. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang dinampot ang cellphone na naiwan sa counter sa kamabilis na lumabas. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang babae na dali-daling umangkas sa isang motorsiklo at sa katuluyang tumakas. Ayon sa may-ari ng kainan, cellphone ng kanyang negosyo ang ninakaw ng babae. Hindi pa raw niya agad napansin na nawawala na ito. Noong time na yun, busy sila eh. So, hindi nila napansin may pumasok na customer. 2 days na nakalipas siya bago ko natuklas ang wala pala. Sa CCTV, hinahanap ko lang siya. Ang expected ko lang, baka mamaya nakuha ng kuya ko or ng mother ko. Pagka-check ko na lang, nagulat ako, iba kumuha. Dahil sa nangyari, nag-post sa social media ang may-ari ng kainan. At nagulat siya nang makatanggap ng mga message mula sa iba't ibang negosyo na nabiktima rin di umano ng pinaniniwala ang parehong babaeng kawatan. Unang lumapit sa kanya ang may-ari ng vape shop sa Santa Cruz, Maynila. Nabiktima raw ito ng magnanakaw nitong January 16. Sa kuha ng CCTV ng tindahan, dumating ang babaeng naka-polo shirt na gray. Sinilip niya pa ang laman ng kaldero at saka tumingin sa mga nakadisplay na vape. Wala pang isang minuto, sinubukan ng babae na buksan ang glass display. Sa pangalawang subok, tuluyan na niyang nabuksan ang lagayan. Lumayo pa siya ng ilang segundo para magmasid at saka tuluyang kumuha ng ilang piraso ng vape pods bago umalis. Pati sa Divisoria, nakarating ang kawatan. Makikita ang babae na umangkas ng motorsiklo. Humarang pa ang tindera sa harap ng motorsiklo. Nang makita niya ang ninakaw na bag ng babae, biglang humarurot paalis ang motor. Nalaglag ang hawak niyang bag at hinabol pa siya ng sabunot ng isang tindera. Sa kabila niyan, nakatakas pa rin ang rider at babaeng kawatan. Nangyari yan sa parehong araw na ninakaw ng kainan. Kung pagtatabihin ang mga kuha ng CCTV, mapapansing iisa ang itsura ng babaeng nasa likod ng mga nakawan. Tiniyak naman ng Manila Police District na aksyon na nila ito. Ang kailangan lang ay i-report ito ng mga biktima. Wala pa tayong nare-receive na report tungkol dito sa nakita nating video. I-report nila ito, dalahin nila yung mga kuha ng CCTV na napakahalaga nito para ma-identify natin itong gumawa nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa piyesa ng motorsiklo sa isang bahay sa Maynila. Ang nakahuli sa suspect ang mismong pinagnakawan niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pasilip-silip ang lalaking ito sa labas ng isang bahay sa eskinita sa Santa Cruz, Maynila bandang alas 12 ng hating gabi nito Martes. Sandali siyang mawawala sa kuha ng CCTV at pagbalik ay may dala ng tila panungkit. Binalikan niya ang sinisilip niyang bahay. Ilang sandali pa ay bigla siyang may hinugot.
Kinuha na pala niya ang isang pares ng rim o bakal na bahagi ng gulong ng motorsiklo. Laking gulat na lang daw ng biktimang si Jonard Valencia nang matuklasan ang pagnanakaw. May narinig ako nakakaluskos pero hindi ko siya pinansin. Ang akala ko lang mga aso namin. Pero nung na-check namin ng CCTV, nakita ko siya, binaliwala ko lang. Hindi ko naman alam na may nawala ang gamit. Nung umaga, pag-check ko, yun, may nawala nga talaga. Dahil sa kuha ng CCTV, agad niyang nakilalang suspect na si John Rick Concepcion, 26 anyos. Ayon sa biktima, ilang beses munang tiniktikan ng suspect ang kanilang bahay bago kinuha ang rim at may ilang mga bagay sa kanilang bahay ang nawala noon at hinala nila siya rin ang kumuha ng mga ito. Agad na hinanap ni Valencia ang suspect para bawiin ang pyesa ng motor na nasa 5,000 piso rin ang halaga. Na-verify ko naman na talaga siya yun. Tapos? Pinuntahan ko na agad yun. Umikot ako, nakita ko siya dun sa Rizal Avenue. Nagpupumigla siya, pero kinausap ko siya. Kumalma naman siya. Sabi ko, paano natin maayos to kung papalag ka? Sumama ka lang na maayos. Yun, agad naman siyang sumama. Nabawi naman agad ni Valencia ang tinangay na pyesa. Hindi na rin itinanggi ni Concepcion ang pagnanakaw. So, wala akong pera eh. Dadaling ko po sana sa junk shop. Agad tinurn over ni Valencia ang suspect sa mga pulis matapos ang isinagawang citizen's arrest. Pero may paalala ang PNP sa mga mag-iisip na personal na tugisin ang mga masasamang elemento. Unahin po natin na lagi ang ating safety. Kasi po baka may panaksak o patalim or may mga deadly weapons po siyang hawak. Mas maganda po is tumawag po tayo ng mga kapitbahay, barangay, or pinaka po is yung ating pinakamalapit na presinto o mga PNP personnel po. Mahaharap si Concepcion sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang 3 hold-upper sa Quezon City na ang tinatarget ay mga delivery rider. Ang kanilang modus umo-order at ipapakash on delivery o COD ang pagbabayad pero nanakawan at pagbabantaan pa ang maghatid na rider. Nasa Frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kuhang ito ng CCTV noong linggo, makikitang naglalakad ang nakaitim na lalaking ito at tila may kausap sa cellphone sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Ilang saglit pa, bigla siyang makikitang kumakaripas paalis ng lugar. Sa hiwalay pang CCTV footage, makikita naman ang rider na ito na tila may hinihintay sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, dumating ang lalaking nakaitim at umangkas sa rider saka sila magkasamang umalis. Makikita ring sinundan sila ng isa pang puting motor na may magkaangkas ding sakay. Ayon sa mga pulis, katatapos lang mang-hold up ng grupong ito na nakunan sa CCTV. Ang biktima, isang delivery rider na naghatid ng kanilang in-order na pabango online. Accordingly, may nag-book sa kanya na parcel na worth 3,000 pesos. So, diniliver ngayon ng delivery rider doon sa area. Pagdating niya doon sa area, ay meron pala nag-aabang sa kanya na grupo. So, inagaw sa kanya yung parcel, nagdeklara ng hold up, tapos tumakbo na yung mga suspect natin. Modus ng mga suspect na umorder ng items online, pero ang package, puwersahang kukunin mula sa rider. Tatakutin nila yung delivery rider, tangay na itong parcel na hindi nagbabayad. Kasi itong parcel ay cash on delivery. Pero wala naman actual talagang bayaran na mangyayari. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, nakilala at nahuli ang 3 sa 4 na suspect. Hindi na nabawi ang ibinebentang mga pabango na nagkakahalagang 3,000 piso. Pero nasabat ang 2 motorsiklo na nagsilbing getaway vehicle ng mga suspect. Napag-alamang dati nang nakulong ang 2 sa mga suspect dahil sa illegal na droga. Umamin ng 2 sa mga suspect sa krimen. Medyo alam po ng mga tropa, sir. Mga tropa po, na impluensya lang po ng mga tropa namin. Na? Kumuha po ng parcel. Babayaran po sa amin yung parcel. Magkano? 1K lang po. Ginamit po nila yung motor ko, kaya po nasangkot po ako dito. Pero ang isa sa kanila, nadamay lang daw. Ako po yung nasa puting motorsiklo po. Pero hindi ko po alam yung transaction po nangyari na yun. Ano ba ang sabi sa'yo? Sinama lang po ako. Mahaharap ang 3 sa reklamong robbery in relation to Motorcycle Crime Prevention Act. Patuloy namang tinutugis ang isa pa nilang kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyu, News 5.
Arestadong isang babaeng kabilang umano sa grupo ng mga magnanakaw sa BGC sa Taguig. Ang mga madalas daw puntirya ng sospek at kanyang mga kasama, mga dayuhang tumatawid. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Halos walang mukhang maiharap ang babaeng ito nang maaresto ng mga pulis sa Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Hinuli si alias Nida dahil sa pang-hold up ng mga dayuhan sa BGC. Pinakahuling na biktima ni alias Nida at 4 pa niyang kasama, ang 2 Koreano sa 9th Avenue. Ang kanilang modus, palilibutan ng kanilang grupo ang mga biktima para ipitin at itulak. Habang nangyayari yan, tatangayin ng isa sa kanila ang bag ng mga biktima. Nasugatan pa sa kamay ang isa sa mga biktima dahil kinagat daw siya ng isa sa mga suspect. Napansin ng mga marshal sa BGC ang gulo sa lugar kaya sinita nila ang grupo. Yun nga lang, nakatakas ang 4 at si alias Nida lang ang naaresto. Agad-agad kami nakaresponde. Minumura kami niyan eh. Anong karapatan nyo? Mga marshal lang kayo, security guard. Hindi namin madampol kasi babae kasi. Hanggang sa tumawag kami ng pulis. Ayon naman sa mga pulis, madalas na raw pa lang na ire-report ang pang-iipit sa mga dayuhang tumatawid sa kalsada. Modus po nila tong ganitong pangyayari na palilibutan nila yung ating mga biktima. And more on mga Korean mga tourist yung kanilang mga binibiktima. Umamin naman si alias Nida sa krimen, pero palusot niya. Nagawa ko lang ho yun para sa anak ko. Itinanggi naman ni Nida na siya ang kumagat sa kamay ng biktima. Pustiso yung ipin ko, paano nangyari nakakagat ako eh, dinatanggal yung unahan ko. Pustiso ko, paano nakagat dyan, di yung kasama kong... Nabawi naman ang mga gamit ng mga biktima mula kay alias Nida. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga biktimang Korean. Pero ayon sa kanilang abogado, itutuloy nila ang pagsampa ng kaso laban kay alias Nida at sa 4 pang nakatakas na kasabwat niya. As I have confirmed with the victims, we're really going to pursue a case for robbery, considering that there were 5 to 6 people involved. We're hoping to get the identities of the other people involved in this incident para we can charge the maximum penalty. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, Pastor Apollo Kibuloy tinawag na bogus ang pagdinig ng Senado sa mga pang-abuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pahirap ang pag-utang sa bangko para makabili ng mga modern jeep, nirereklamo ng ilang kooperatiba. At Donnie Pangilinan at Bel Mariano nagpakilig sa premiere night ng pelikulang Gigi. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagdinig ng Senado sa mga pang-aabuso umano na ginawa niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa inilabas na audio recording ng KOJC, ginit ni Kibuloy na hindi siya kailanman haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pangungunahan ni Senadora Risa Ontiveros. Sagot naman ng pastor sa mga alegasyon, binayaran daw ang mga testigo para magsalita laban sa kanya. Ang isa pang araw na nagpakilalang biktima, nagsampa raw noon ang kaso laban kay Kibuloy na binasura naman ng korte sa Davao City. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin na lang ninyo ako. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo. Hinamon naman ni Senator Ontiveros si Kibuloy na humarap sa Senado para sagutin ang mga akusasyon. Matatanda ang pinasapina ang pastor para dumalo sa hearing pero hindi siya sumipot. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. Patay matapos pagbabarili ng riding in tandem ang isang negosyante sa Batangas. Habang sa Maguindanao del Sur, tinambangan din ang isang guro. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles.
Dead on the spot ang lalaking ito matapos tambangan sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur hapon nitong Lunes. Siya si Mama Datu Dalandas, ang head teacher ng Datu Texon Elementary School sa bayan ng Sultan sa Barongis. Base sa investigasyon, pauwi na si Dalandas sa kanyang bahay sakay ng motorsiklo nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Upon reaching in front of the barangay Mang Crawling, Mama Sapano Health Center, doon po siya binaril, ma'am. He was shot, suddenly shot by an unidentified suspect. Sustained multiple gunshot wounds, ma'am, in his body. Pinabangan lang po. Okay. Malamang, ganun po. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Palaisipan din ang motibo sa krimen. Kasama sa iniimbestigahan kung may nakaalitan ba ang biktima. Ang insidente, agad kinondena ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinamamadali na raw nila ang investigasyon sa anilay kasuklam-suklam na pamamaril. Habang sa Santo Tomas, Batangas, tinambangan din ng isang negosyante at kanyang kasamahan. Nakasakay ng SUV ang mga biktima nang buntutan sila ng mga salaring riding in tandem habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay San Roque nitong Linggo. Nang makatsyempo, doon na pinagbabaril ang mga biktima. Dead on the spot ang negosyanteng si Jennifer Amante, 44 anyos. Sugatan at nasa ospital naman ang kasama niyang si Arlene Manzanilla. Tinutugis ng mga salarin at inaalam ang kanilang motibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kapapasok lang na balita, extended ng 3 buwan ang PUV consolidation. Kinumpirma mismo yan ng Malacanang. Anila, magkakataon ng extension para makapag-consolidate ang mga hindi makakahabol. Iniusog na sa April 30 ang deadline. Tila mabilis na sagot yan sa panawagan kanina ng ilang kongresista, kabilang na si House Speaker Martin Romualdez para ipagpaliban ang PUV consolidation deadline. Umaaray ang ilang kooperatiba sa pahirapang pag-utang sa mga bangko para makabili ng mga modern jeepney. Ang problema, ang isa sa requirements ay mga galing sa LTFRB na target daw nilang matapos ngayong taon. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi nahirapan sa consolidation pero sumakit daw ang ulo ng ilang kooperatiba sa paghahanap ng pondo pambili ng modern jeep. Ang kooperatibang ito sa rutang Jordan Plains, Novaliches at Quezon City Hall, mangungutang dapat sa Land Bank o sa DBP o Development Bank of the Philippines. Ang kaso, kabilang sa hinihingi ng government banks ay ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP na mula sa City Hall, nakatuwang ang LTFRB sa pagbuo. Sa LPTRP nakasaad ang detalyadong ruta at bilang ng mga kailangan jeepney. Nakapag-apply na rin kami nun sa Land Bank tsaka sa DBP, medyo na-delay yung namin, nag-pending yung mga dokumento namin. Kaya para makapasada na, napilitan silang mangutang na lang sa isang pribadong kumpanyang nagpapautang. Ngayon, meron na silang 20 modern units at may higit 100 paparating pa. Pero hirap daw silang bayaran ang buwan ng hulog dyan. Kaagaw kasi nila sa pasahero ang libreng sakay ng Quezon City Local Government. Nababawasan yung mga pasahero namin. Yung ruta namin ay lihitimo naman pero LGU ang nakakasagasa sa aming hanap buhay. Ganito rin ang problema ng Mandaluyong Transport Service Cooperative na isa sa mga unang nagpa-consolidate o bumuo ng kooperatiba noong 2019. May 30 na silang modern jeepneys at magdaragdag na ng 15 units. Pero dahil pahirapan din daw ang paglo-loan sa Land Bank, naghahanap sila ng grupong tutulong sa kanila. Kung may mga investor na mag-support. Depensa ng Land Bank, sila rin ang malulugi. Kung basta na lang sila maglalabas ng pera, hindi rin pwedeng kulang ang requirements. Gaya na lang ng LPTRP. Sa pamamagitan nito ay malalaman po natin kung ilang units ang papayagan na pumasada sa isang ruta. Ganon din po malalaman natin kung anong vehicle class ang papayagan sa isang ruta. Paglilinaw din ng Land Bank, mahigit 20 bilyong pisong pondo ang inilaan para sa pautang sa PUV Modernization Program at kaya raw yan dagdagan kung kinakailangan. Aminado ang Land Bank na kaya ito nakapagbigay ng bababang interes ay dahil parte ito ng kanilang corporate social responsibility o yung kawang gawa para sa komunidad. Pero aminado ang bangko na financially viable o epektibo naman ang PUV Modernization Program. Simula 2017, umabot na sa 8.15 billion pesos ang naipautang ng Land Bank para sa halos 4,000 modern units. Ang kliyente nila rito, higit 120 kooperatiba
at halos 50 korporasyon. Sinubukan namin kunin ang panig ng DBP sa umano'y pahirapang pag-utang pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sabi naman ng LTFRB, layo nilang matapos ang Local Public Transport Route Plan ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga malalaking showbiz balita ngayong Miyerkules. All out ang suporta ng mga kaibigan at kaanak ni Can't Buy Me Love star Donnie Pangilinan sa premiere ng kanyang debut solo film na Gigi o Good Game. Ang premiere night, mas naging espesyal sa pagdating ng kanyang ka-love team na si Bel Mariano. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nag-uumapaw sa kilig at hiyawan ng sinehang ito sa Mandaluyong para sa grand premiere ng debut film ni Donnie Pangilinan na Gigi o Good Game. Paano ba naman? Sa gitna ng ating interview sa kanila ng kanyang mommy Maricel Lac sa Pangilinan, may mentor frame. Parang na-third wheel na fourth wheel kami rito. Your message of support na lang for Donnie. Ngayon pa lang, I'm so proud of you and I can't wait to watch the movie. I'm so excited dito. Galing pa taping yan. Diretso, galing pa taping. Bukod kay Bel Mariano, present din sa event ang kanilang co-Can't Buy Me Love star na si Anthony Jennings, aka Snoop. Kwento ni Anthony sa atin. Nag-a-adjust pa siya sa newfound kasikatan, kasama ang katambal na si Maris Racal. Speechless ako eh. Actually, nagulat ako. Hindi ko na maalam na ganito eh. Pero, hindi raw siya overnight success. Malaki na raw ang improvement niya mula ng Hello, Love, Goodbye days niya. Talagang proseso, repetitions din po talaga. Banu naman ako dati umarte. Present din ang fresh grad ng senior high na si Andrea Brillantes. Lately, kumalat ang video na ito sa Thanksgiving party kung saan na-record ang ABS-CBN boss na si Tita Cory Vidanes na may good news para sa senior high fans. And we did not pay enough. Therefore, I already told them I want a party. So, North Fordians, are you ready for more? Pagdating ko sinabi yung negative ng Cory, syempre nagulat ako. Sabi ko, oh my gosh, oo, tara, of course. Gusto ko bang makasama yung mga kasama ko, yung crew, yung cast, lahat. But going back to Gigi o Good Game, top 4 trending sa Pilipinas si Donnie at ang kanyang movie sa premiere night nito. Bagay na ipinagpapasalamat ng It Boy. There are so many more opportunities for our esports players, our pro players, our streamers in this country that it's not given enough momentum, it's not given enough platforms to speak. Mapapanood na sa mga sinihan ng Gigi o Good Game ngayong araw sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, nadagdagan ang sakit na iniinda ni Queen of All Media, Kris Aquino. Bukod sa multiple autoimmune diseases, na-diagnose din siya na may lupus, bagamat nasa initial stage pa lamang. Sa lupus, inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong tissues at organs. Dagdag pa ni Kris, patuloy na nangihina ang kanyang katawan mula pa noong Nobyembre. Nag-alangan pa raw siyang mag-post ng pictures dahil sa pagbaba ng kanyang timbang. Sa kabila nito, lumalaban si Kris at mas lumalakas din ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito pa nga, it's a bouncing baby girl. Nanganak na para sa kanyang second baby, ang misis ni Eat Bulaga host Vic Soto na si Pauline Luna. Sa kanyang latest updates online, may pasilip na photo si Pauline sa kanyang baby mochi girl. Ang lips ni baby, pulang-pula at cute na cute sa close-up photo sa kanyang IG story. Sa isa pang larawan, kita naman ang panganay ni Pauline na si Tali na may hawak pang flower para sa kanyang little sister. Kahapon, nanganak si Pauline via cesarean section sa Makati Medical Center. Hindi naman nagpahuli sa pagbati ang kanyang mga kapwa legit na barkads sa Eat Bulaga. Tingin muna natin, siyempre, Vic and Pauline, congratulations. Congrats! Healthy baby girl! Congrats, Pauline! Susunod, magnanakaw sa Ilocos Sur, kalaboso matapos matrak gamit ang cellphone na ninakaw niya. Lalaki sa Tarlac patay matapos tuklawin ng ahas habang umiihi.
At babae sa Cebu na hindi raw nangiintrega ng siningil niyang pautang, binaril ng amo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nasa 50 residente ang nawalan ng tirahan sa Davao City matapos gumuho ang lupa sa kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakabitin at halos malaglag na sa katabing ilog ang barong-barong na ito sa barangay 19B sa Davao City. Ang ibang bahay, tuluyan ang gumuho at nalaglag sa tabing ilog. Nagkalat ang mga yero, bubong at ilang gamit. Ganyan ang pinsalang iniwan ng landslide sa lugar, pasado alas 3 kaninang madaling araw. Ayon sa ilang residente, natutulog sila nang bigla silang makarinig ng ingay ng mga yero. Tingala lang ko nga naaning murag natakot ako dahil pati ang mga yero nauhulog na. Tumalon na lang kami sa likod ng bahay kasi wala na kaming madaanan. Kasi yung pintuan malapit lang mahulog. Pagbangon ako. Higit 10 bahay ang nasira. Mabuti na lang at walang nasaktan o nasawi. Pero 15 pamilya o higit 50 residente ang apektado ng landslide ayon sa City Social Welfare and Development Office. Posibleng epekto pa rin daw ng mga pagbaha at malakas na ulan dulot ng shearline ang pagguho ng lupa. Pansamantalang naninirahan sa evacuation center ang mga apektadong residente. Agad silang binigyan ng LGU ng pagkain at maiinom. Pero dahil sa nangyari, takot na ang ilan sa kanila na bumalik pa sa kanilang mga bahay. Parang hindi na kami babalik kasi delikado na. Nasa tabi kasi ng landslide ang bahay namin at yung lupa malambot na. Patuloy ang assessment ng LGU kung ligtas pa bang papalikin ang mga residente sa lugar. Sakaling hindi na, may nakahanda naman daw silang relocation site. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Balikulungan ang isang bagong layang lalaki matapos magnakaw sa isang dormitoryo sa Vigan City. Ang suspect wala raw kahirap-hirap na nakapasok dahil naiwang nakabukas ang gate at bintana ng dorm. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakuhanan sa CCTV ang lalaking ito na pumasok sa isang dormitoryo sa barangay Tamag, Vigan City, Ilocos Sur, bandang alas 12:30 ng madaling araw kahapon. Kapansin-pansing tinatakpan niya ang isang bahagi ng kanyang muka na hagip sa CCTV. Wala pang 5 minuto, kumakaripas na natakbo palabas ang lalaki. Dinigding tila may sumisigaw mula sa loob ng dorm. Nakuha na pala kasi ng kabataan ang mamahaling cellphone at wallet ng isang 22 anyos sa babaeng criminology student na nakatira sa dorm. According to our interview sa ating victim, sir, is nung around 2:30 a.m. na tulog po siya, sir, suddenly alibungatan po siya sa kaluskos ng movement around her room. And ito po yung dahilan kaya siya napabangon at doon nga niya po nalaman na nawawala ang kanyang cellular phone and mga laman ng kanyang wallet na amounting to 1,200 in different denominations. Sa tulong ng tracker ng cellphone ng biktima, agad natunto ng sospek sa kanyang pinagtatrabahuhan sa barangay Gimod sa Bantay. Kinilala siyang si Rolando Perez, 38 anyos. Nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 73,000 pesos. Pero hindi na naibalik ang kanyang wallet. Inamin naman doon ng sospek ang pagnanakaw. Nakapasok po siya ng walang kahirap-hirap. Nakabukas po kasi yung gate ng dormitory, sir. And yung window po ng ating victim, nakabukas din, sir. Kaya nakikita ko yung loob ng kwarto. Yun po yung way niya na paano niya binuksan yung pintuan. Sa investigasyon ng Vigan City Police, kalalabas lang ng sospek sa kulungan nitong Lunes dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act at illegal na droga. Sinampa na siya ng kasong theft at nananatili sa Ilocos Sur Provincial Jail. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay matapos matrap sa nasusunog na bahay ang 3 taong gulang na lalaki sa Nagcarlan, Laguna. Sa kuha ng video, pasado alas 4 ng hapon kahapon, tulong-tulong ang mga bombero at mga residente para apulahin ang apoy. Ayon sa mga otoridad na rescue ang 2 bata at ang kanilang tiyahin, pero hindi na nakaligtas ang isa pang naiwang batang lalaki. Napula ang apoy matapos ang kalahating oras. Nadamay din sa sunog ang katabing bahay. Inalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang naging pinsala nito. Nagbigay na rin ng ayuda ang mga otoridad sa nasunugang pamilya.
What's up mga kapatid? Lumabas today ang 41-man pool ng USA Basketball kung saan kukunin ang magiging lineup nila sa parating na 2024 Paris Olympics. Pagkatapos matalo ng kupunan sa 2023 World Cup, nag-commit agad ang mga top stars ng NBA para makabawi at mabalik ang international glory sa USA. Ito ang possible starting five na makikita natin sa Paris at ang sinasabi sa social media ay parang tinawag na nila ang Avengers. Andyan si King LeBron James, kasama si Steph Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, and reigning MVP Joel Embiid. At syempre, matindi din ang posibleng magiging bench ng Amerika. Pwedeng andyan ng NBA vets na sila Jason Tatum, Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Buckets, Damian Lillard, at dalawa sa up-and-coming stars, Anthony Edwards and Tyrese Haliburton. Of course, sa laki ng pool, hindi din tayo nakakasigurado sino ang mga abot sa Final 12. Abangan na lang natin, pero sigurado tayo mapapadala ng loaded na kupunan itong Team USA. Wagi na naman ang Strong Group Athletics sa ongoing Dubai International Basketball Championship pagkatapos talunin ng Beirut Sports Club 95-73. Nanguna para sa kupunan si reigning UAAP MVP Kevin Kiambao na nagtala ng 20 points and 4 rebounds. Nag-ambag ng 19 points, 8 assists and 5 rebounds naman si Mackenzie Moore at 11 points and 9 rebounds para kay Dwight Howard. Maganda din ang nilaro ng Pinoy guards ng kupunan at nag-combine for 27 points si Jordan Heading at JD Kagulangan. Last game na ng Strong Group. Sa group stage ng tournament, makakalaban nila ang fellow undefeated team Al Ali Tripoli ng Libya ng 1:15 AM bukas or mamaya. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod sa ating News Explained, VP Sara Duterte, kailangan bang bumitaw bilang vice-presidente para tumakbo sa 2025 midterm elections? Issue sa red tagging, tinalakay sa pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan. At buntis ng anak sa loob ng bus sa Oriental, Mindoro. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Aminado si Senador Ronald Bato de la Rosa na takot siyang makulong. Yan ay kung sakaling arestuhin ng International Criminal Court o ICC dahil sa drug war. Git pa ni Senator Bato, wala siyang ginawang mali. Wala rin anya siyang pangamba na baka may makitang ebidensya ang ICC laban sa kanya na hepe noon ng PNP. Nitong Lunes lang, sinabi ng Senador na handa siyang magpakulong sa ICC kung ipag-utos ng palasyo. Sa ngayon, naiisip daw ni Bato na ayaw niyang mawalay sa kanyang pamilya. Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. Paano ko dadalhin sa dahig yun, just in case makulong ako? Bumuelta rin si De La Rosa kay dating Senador Sonny Trillanes na isiniwalat na bilang na ang malalayang araw ni dating Pangulong Duterte. Git ni Bato, si Trillanes ang nagbibigay lamat sa relasyon ng pamilya Duterte sa mga Marcos. You know, Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. So, gusto lang niya ma-destabilize para mag-aaway. Pero yung remarks po kahapon ni Presidente, should be silence all speculations? Yes, that would end all maritises and speculations. Sagot naman ni Trillanes, tama na ang salita at humarap na lang si De La Rosa sa ICC. Makahulugan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin siya kung buo pa ba ang unit team. Ang unit team ay tandem namin nung pagtakbo namin as President and Vice President nung nakaraang eleksyon. Yun ang unit team. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President and Vice President at pareho kaming nagtatrabaho para sa ating bansa. Sinabi niya ni VP Sara sa isang event sa Quezon City. Nitong Lunes, nabanggit niyang nagbabalak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon, bagamat hindi malinaw kung para sa anong posisyon. Sa isang pareham, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka testing the waters o sinusubukan lang ng bise ang magiging reaksyon ng mga tao. Ayon naman kay Duterte, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo tungkol sa eleksyon. Na misinterpret din daw ang sinabi niyang tatakbo siya.
Bukod dyan, nauna nang giniit ni VP Sara na handa siya sa anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sakaling idawit ang kanyang pangalan sa drug war ng nagdaang administrasyon. Pero sa ngayon, wala raw siyang natatanggap na dokumento mula sa ICC. Isang palaisipan naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nitong linggo. Sa isang pagpupulong ng mga barangay sa Davao City, sinabi ng Vice Presidente na tatakbo siya sa susunod na halalan. Pero hindi ba 6 na taon ang termino ng Vice Presidente? Ibig sabihin, may mandato si VP Sara mula 2022 hanggang 2028. Sa 2025, nangangalahati pa lamang ang termino ni Sara. Ano ang kahulugan nito? Gayong matunog din ang pangalan niya sa pagkapangulo sa 2028. Kung sakaling ang tumakbo siya sa 2025, ito lamang ang mga pagpipilian niyang posisyon. Ipagpapalit ba niya ang pagkabise sa mga posisyon na ito? Sa ngayon, hindi yan malinaw. At isa pang tanong, kailangan ba niyang bumitaw bilang Vice Presidente para tumakbo sa 2025 midterm elections? Ang sabi ng Korte Suprema, ang mga appointed na opisyal ay considered resigned. Oras na maghain sila ng kanilang Certificate of Candidacy o paghayag ng pagnanais tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno. 2 beses yan pinagtibay ng Korte, noong 2003 at noong 2010. Pero ang mga elective officials ay hindi pa kailangang magbitiw. Ang dahilan, binigyan sila ng mandato ng taong bayan para sa isang fixed term na hindi pwede basta-basta babawasan. Sa makatwid, wala pang mawawala kay VP Sara kung tatakbo lamang siya sa 2025 midterm elections. Halimbawa, para sa pagka-alkalde ng Davao o sa pagka-senador. Pero oras na manalo siya, yun ang hindi rin malinaw. Pwede ba siyang mamili kung ano ang mas gusto niya? Ang lumang halal na posisyon o ang bagong halal na posisyon? Yan ang hindi pa nasusubukan. Seryoso kaya si VP Sara sa sinabi niya. Hindi kasi naiiba ang tono ng mag-amang sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taong 2014, inanunsyo pa ulit-ulit ni Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niyang tumakbo sa anumang national post, partikular sa pagkapangulo. Halos 8 taong naging urong-sulong ang statement ni Digong. Pero sa huli, tumakbo siyang Pangulo at iniluklok ng mahigit 16 na milyong Pilipino. Fast forward 2022, parang ganyan din si Sara Duterte. Nagsampa ng COC para sa pagka-alkalde muli ng Davao City. Hindi nagtagal, inatras niya ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. Bumitaw din sa sariling partido na hugpong ng pagbabago para sumali sa Lakas CMD. Matapos ng ilang araw, naging chairperson agad ng Lakas. Tapos, bumalik muli sa hugpong. At sa huli, bumitaw sa kampanya ng pagka-alkalde para tumakbo sa pagka-vice-presidente. Kaya kung merong isang bagay na sigurado sa mag-amang Duterte, ito po'y walang kasigurahan pagdating sa kanilang politika. Susunod, sobrang tumuklaw sa lalaking umihilang sa Tarlac, pinatay ng mga residente. At babae sa Cebu, binaril ng amo matapos di mag-remit ng mga nasingil niyang bayad sa pauta. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Binaril ng isang lalaking nagpapautang ang kanyang babaeng tauhan sa Cebu. Ibinubulsa umano ng babae ang pera ng kanyang amo. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Pitalo sa San Fernando, Cebu, alas 11 ng umaga nitong Lunes. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa bahay ng 73 anyos na si Martin Basco, kilalang nagpapautang sa lugar. Paglapit ng mga pulis, tumambad sa kanila ang sugatang si Basco dahil sa tama ng bala sa dibdib. Binaril niya ang kanyang sarili dahil ayaw raw niyang magpahuli. Bago kasi yan, sinugod niya ang kapitbahay at kolektor niyang si Catherine Joba, 28 anyos. Nag-inuman sila sa labas ng tindahan ko. Kaya dumating ang suspect. Dayon, nangumusta, umutok siya dito. Nang barilan niya si Catherine. Buti na lang at naplis lang sa braso ang tinamo ni Joba. Ayon sa mga pulis, nag-init ang ulo ni Basco kay Joba dahil hindi nito iniintriga sa kanya ang koleksyon ng mga pautang. Umabot na raw yan sa 35,000 pesos. Hinalan niya, ibinubulsa ng kolektor ang mga nakukuhang bayad. Wala siyang ibigay na bayad niya, wala sigurong
pera si Mar kasi matanda na si Mar, wala na siguro siyang pera. Sa palagay ko, siya lang ang naggamit sa lahat ng pera. Sa kabila ng atraso sa pera sa kanyang amo, desididong nagsampa ng kaso si Juba laban kay Basco. Ngayon sir, kahapon sir, na-file yung kaso sa fiscal's office at for frustrated murder. Nakalabas naman na ng ospital si Juba na nangako ring babayaran ang hindi niya naibigay kay Basco. Katatapos lang naman ang operasyon ni Basco matapos saktan ang sarili. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Simula ang PBA playoffs today mga kapatid at nakalusot ang Magnolia Hotshots kontra Phoenix Fuel Masters 82-79. Di kita ng laban hanggang dulo pero na-secure ng Hotshots ang panalo pagkatapos ng isang crucial basket and one galing kay Tyler Bay. Na-shoot din ni Bay ang free throw at in-extend ang kalamangan sa tatlo sa huling 3.8 seconds ng laro. Nakatira pa ng potential game-tying 3 si Jason Perkins pero hindi na ito pumasok at dito na lumamang ang Magnolia sa serye 1-0. Nanguna para sa kanila si Tyler Bay na nagtala ng 23 points, 10 rebounds and 2 assists habang si Paulie naman ay natapos with 11 points. PBL off-season news naman, pinirma ng next-led Chameleons ang dating middle blocker ng Sherry Tigo na si Jaila Atienza. 2022 ang unang sabak ni Atienza sa PBL at ito ang pangalawang team niya so far. Naglaro din siya ng 4 seasons sa UAAP para sa UP Fighting Maroons at susubukan niya mapalakas ang next-led na nanalo ng 4 games sa nakalipas na All-Filipino Conference. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, kilalanin ang Pinoy Pride Talents na naging bahagi ng National Wedding sa Brunei. Tuloy-tuloy pa ang makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nag-uumapaw sa feels ang patikim sa much-awaited live-action series version ng global cartoon phenomenon na Avatar: The Last Airbender. If the world is going to have any chance, it's going to need Aang. Right. There goes the savior of the world. Totoo, sa original cartoon version nito, ipinasilip ang muling paggising ng Avatar na si Aang. Pero this time, tampok ang Pinoy Pride actor na si Gordon Cormier sa lead role. Tugmang-tugma rin sa orihinal na bersyon ang mga karakter ng show na sina Katara at Sokka, played by Asian stars na sina Kia Wentillo at Ian Ousley. Pati na rin si Prince Zuko na ginagampanan ni Dallas James Liu. Ilalabas ang live-action series sa February 22. Eto pa, kapag katalentong Pinoy, talagang world-class. Tulad ng 2 Filipino creatives na naging bahagi ng royal wedding sa Brunei ngayong buwan. Ang makeup ng bride na si Yang Mulia Anisha Rosna, ginawa lang naman ng makeup artist na si Denise Go Ochoa. Sa Instagram ni Denise, ibinida niya ang pambihirang pagkakataon na magtrabaho para sa bride ng prinsipe ng Brunei na si Prince Abdul Mateen. Pinakita rin ng photographer na si Mark Nicdao ang kanyang makuhang official photo ni na Prince Mateen at Yang Mulia. Nagpasalamat din si Mark sa royal couple. Congratulations, Denise at Mark. At eto pa nga. Kakaibang storya natin. Congrats tayo doon sa kinasal. Kasi galing tayo sa eto pa nga. Eto po, kakaibang balita natin ngayon. Animoy, nag-tour sa gusali ang isang unggoy sa Jiangsu, China. Hindi biro ang inakyat niya dahil 33 floors yan. Ang malaking kong na eksenang yan nasa pool sa video.
Buwis buhay ang pag-akyat ng unggoy na pumasok sa isang kwarto. Maya-maya, abay lumabas siya at nagpatuloy sa pag-akyat hanggang maabot ang rooftop ng gusali. Naku, ilang beses niyang sinubukang hulihin ng mga gwardya pero naiisahan sila ng matching. Nang matapos sa pagtutour ang unggoy, umalis din ito agad. Aba, parang nag-building inspection lang. At eto pa, isang lumambitin sa umaandar namang tren sa Bhagalpur sa India. Ang lalaking yan nang snatch pala ng cellphone ng pasahero. Nirescue naman siya ng 2 lalaki. Pero itong twist, yung rumescue sa kanya, kasabwat din pala kaya nakatakas sila. Iniimbestigahan na yan. Isipin mo naman. Kakaiba rin eh. Sabi nga nila, tuso man ang matching, may mas tuso sa kanya. Yung dalawang yun. Akala ko nga matching yung nakasabit. Modus pala yun. Modus pala. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.